Narito na ang PTV Balita ngayon. Ibabalik na ng LTFRB ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel at Consolidated Jeep sa buong Metro Manila sa Nobyembre. Ayon sa LTFRB, bahagi ito ng service contracting program ng pamahalaan ngayong taon. Sa ngayon, pirmado na ang Joint Memorandum Circular para sa programa. Mababati na nasa 1.3 billion pesos ang nakalaang pondo para sa programa na naglalayong tulungan ang maraming commuter. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture na gamitin ang sobrang pondo mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para tulungan ang mga magsasaka. Ayon sa DA, nasa 10 billion pesos mula sa RCEF ang maaaring gamitin sa pagpapatuyo ng palay o mga kagamitan sa pagsasaka upang lumago ang produksyon. Inatasan din ng Pangulo ang DILG na tiyaking makikiisa ang lahat ng LGUs sa pagtigil ng paniningil ng pass-through fees sa mga sasakyang naghahatid ng mga pagkain. Layo ng direktibang ito na mapababa ang gastusin sa transportasyon at bumaba din ang presyo ng produkto sa merkado. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi og maayong adlaw. Dulaan sa 10,000 ka mga barangay health workers ang midagsa sa Barangay Health Workers Congress 2023. Napuno ang IC3 sa Dakbayan sa Sugbo human nga nagtapok ang mga barangay health workers gikan sa nagkadaiyang bahin sa probinsya sa Sugbo. Gitagaan og gift packs, bugas ug adunay raffle items alang kanila sama sa TV, ref, electric fan, rice cooker ug mga microwave oven. Mito nga sab sa Congress sila Cebu Governor Gwen Garcia, pipila sa mga mayor sa probinsya ug si BHW Party List Representative Angelica Co isip pagpakita og suporta ngadto sa mga barangay health workers. In Congress, the Magna Carta for the Barangay Health Workers. Ang laman po nun, mga benefits and incentives of our barangay health workers. Some of which, yung minimum 3,000 pesos honorarium, magkakaroon din sila ng transportation allowance, meal allowance, free medical and legal services, prioritization sa loan, magkakaroon din po ng one-child scholarship, as well as Christmas bonus, and then of course meron din ng mga one-time retirement cash gift for those who are 15 years and or more na mga barangay health workers natin. Pag nag-retire na, merong 10,000 pesos retirement cash gift. So that's already in the Senate now under Senator JV. So hinihintay lang natin sa Senate for the approval sa Senate para and then pirma ni Presidente para maging batas. Punong-puno yung heart ko sa ginawa ng gobernador namin na lahat ng support nilabas niya mula sa pagkain, snacks, vinyo at bigas ng 10,000 sacks para sa mga mahal niyang BHW. Og subay nini nga balita, miduol sab sa Sugbo ang duha ka senador isip suporta sa mga barangay health workers. Tuyong miduol sa Dakbayan sa Sugbo sila Senador JV Ejercito ug Senador Christopher Bongo atol sa Barangay Health Workers Congress. Sa ilang mensahe, ilang gisaysay ang ilang suporta alang sa Magna Carta for Barangay Health Workers nga tuyong muhatag og mas nindot nga benepisyo alang kanila. Ila sab gila ang nahimong kontribusyon sa mga BHW isip frontliners ni atong panahon sa pandemya. Magandang balita po, as the former chairman of the Committee on Health and the principal sponsor of Universal Healthcare Act, malaking tulong po ang BHW sa ating pong gobyerno. Dito sa mga barangay level, sila yung gumagamot kagad, sila po ang frontline ng ating hangarin na mapanatiling malusog at walang sakit ang ating mga kababayan. So bigyan natin sila ng pagpupugay at napapanahon po na sana po ay maisabatas ito, no? Ito Magna Carta for Barangay Health Workers. Isa rin po ako sa co-sponsor at co-author nitong bill na ito at alagaan natin sila. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.